Ang henyo at campus beauty na si Lu Qingxian ay hayagang humiling na makipaghiwalay kay Su Chen. Hindi inaasahang na-activate agad ang isang system notification. Unang pagpipilian, tanggihan ang gantimpala, pinakamataas na cultivation, ngunit kailangang tiisin ang 3 taon ng malamig na pangungutya. Pangalawang pagpipilian, tanggapin ang gantimpala, ang Sword God System. Hindi lang agad nagagaling ang kasalukuyang pinsala sa kanyang pundasyon, core, kundi madyay gising din ang walang kapantay na Supreme Sword Body. Tiningnan ni Su Chen ang mga pagpipilian sa kanyang harapan. Ngumiti ng may ginhawa. Kahit isang hanggal ay alam kung paano pumili. Nang kumpirmahin niya, isang walang kapantay na daluyong ng enerhiya ang marahas na pumasok sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, mula sa isang taong may sirang meridians, isang inutil, lumundag siya sa 5-star Chi and Blood Realm. Dapat malaman na sa mga kandidato sa martial exam na ito. Ang may pinakamataas na cultivation ay 3-star Chi and Blood Realm lamang. Ito ay tunay na isang ganap na pangingibabaw. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, ang tinig ni Lu Qingxian na puno ng pagkamangha ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi niya inaasahan na papayag si Su Chen ng ganoon kadali. Akala niya ay tiyak na magmamakaawa ito ng husto. Gagawin ang lahat para suyuin siya upang makuha niya ang pagkakataon na ipasalin sa kanya ang titulo ng bahay. At sa gayon ay mapiga ang huling halaga nito. Ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong resulta. Kaya't nagalit si Lu Qingxian at nagtanong, "Hindi ba, wala ka talagang balak na pigilan ako? Ano ba talaga sa tingin mo ang 2 taon nating relasyon?" Nang marinig ito ni Su Chen, nagpakita siya ng ganap na kawalang interes. "Bakit ko papipigilan ang walang utak na babaeng ito? Nakakaapekto lang ang mga babae sa bilis ng pagbunot ko ng espada." Nang makitang tumalikod si Su Chen at akmang aalis, bahagyang natigilan si Lu Qingxian ngunit wala pang isang segundo ay nagsimula na siyang magsalita ng nakakagulat. "Su Chen, basta't handa kang pigilan ako kahit kaunti. Ipasalin mo sa akin ang titulo ng bahay mo. Baka sakaling pag-isipan kong hindi na makipaghiwalay. 2 taon nating relasyon, hindi ko rin kayang bitiwan." Pagkasabi nito ni Lu Qingxian, natulala ang lahat sa paligid. Akala nila noong una ay nagbago na ng isip si Lu Qingxian. Nais nang maging disenteng tao. Ngunit hindi nila inaasahan na naghihintay pala siya rito para hingin na ipasalin sa kanya ang titulo ng bahay ni Su Chen. Tunay ngang makapal ang mukha. Ngayon pati ba pamamalimos hindi na tinatago. Hindi na pinansin ni Su Chen si Lu Qingxian. Dahil ang pagtingin pa sa kanya ng isang segundo ay nakakasuka na. Sa sandaling iyon ng katahimikan, isang tinig na parang kulog ang umalingaw-ngaw. Sinapawan ang lahat ng ibang ingay. Pagtingin sa direksyon ng tunog, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa mataas na entablado. Nag-aanunsyo, nailabas na ang inyong mga marka sa martial exam. Susunod, isasagawa natin ang talent test. Pagkatapos nito, maaari na kayong magparehistro sa nais ninyong martial arts university. Nang marinig ito, huminto si Su Chen. Muntik na niyang makalimutan ang tungkol dito. Susunod, tatawagin ang mga pangalan ayon sa listahan ng paaralan. Ang taong tatawagin ng pangalan, mangyaring umakyat dito. Una, si Su Chen mula sa number 1 high school. Nang marinig ito, bahagya siyang natigilan dahil medyo nagulat. Ngunit pagkatapos ay mahinahong umakyat sa entablado. Nang makita siyang umakyat, komplikado ang mga ekspresyon ng lahat sa ibaba. Alam ng lahat na napakaganda ng kanyang talento. Ngunit alam din nilang nasira ang kanyang pundasyon, core, at nawala ang kanyang cultivation. Ngunit kabubuo pa lang ng kanilang mga iniisip nang sa sumunod na sandali. Isang unos ng sword chi ang namuo sa paligid niya. At ang kalangitan ay lalo pang napuno ng makakapal na madilim na ulap at dumadagundong na kulog. Nang maramdaman ang nakakatakot na unos ng sword chi na ito, lahat ng mga guro at estudyanteng naroroon ay sobrang nabigla kaya't napilitan silang umatras ng paulit-ulit na may mga ekspresyong puno ng takot. Maging ang Minister of Education at iba pang mga pinuno ay agad na napatayo. Nanliit ang kanilang mga balintataw, ito ay isang heaven and earth phenomenon, kababalaghan ng langit at lupa. Isang talent test na humantong sa isang heaven and earth phenomenon. Isang bagay na sa mga alamat lamang umiiral ay nagpapakita mismo sa kanilang mga mata. Si Su Chen naman ay hindi alam kung ano ang nangyayari at pumasok sa isang hindi mailarawang mahiwagang estado. Sa ilang hininga lamang, isang sinag ng liwanag ng espada ang direktang tumama sa langit. Pinunit ang madilim na ulap. Sa kalagitnaan ng himpapawid, isang malabong imahe ng isang celestial na nilalang ang lumitaw. Isang espada ang nagbukas ng tarangkahan ng langit. Ang nakakakilabot na tanawing ito ay yumanig sa isipan ng hindi mabilang na tao sa Luocheng. Kasabay nito, sa kalaliman ng kagubatan sa labas ng Luocheng,
Isang nakaputing figure na lumilipad sakay ng espada ang huminto rin sa pagkamangha. Isang multo ng sword immortal. Posible kayang may henyo sa sword daw na lumitaw. Bulong ng nakaputing figure sa sarili at pagkatapos ay naglaho sa kinatatayuan sa sumunod na segundo. Makalipas ang ilang sandali, ang kababalaghan sa himpapawid ay biglang naging isang daloy ng espiritual na liwanag. Pumasok sa kanyang katawan. Agad na lumino ang kalangitan. Nakaramdam ng ginhawa. Hindi niya napigil ang bumantong hininga. Pagkatapos ay lumingon at nakita ang hindi mabilang na mga matang nakatuon sa kanya. Sobrang exaggerated, ng ekspresyon ng lahat. Hindi ba't sinabing nasira ang pundasyon ni Su Chen? Ano to? Isang heaven and earth phenomenon. Ito ay isang talento na sa mga alamat lamang umiiral. Tiyak na magiging isang banal, saint, siya sa hinaharap. Si Lu Qingxian naman ay natulala ng matagal at hindi makapagsalita. Nagawa niyang magdulot ng heaven and earth phenomenon. Gaano ba nakakatakot ang kanyang talento? Alam niya ito sa kanyang puso. Pero ano naman kung maganda ang talento niya? Nasira ang kanyang pundasyon. Hindi na siya makakabawi. Hindi na siya makakapag-cultivate. Ang mga salitang ito ay tila gumising sa mga nasa paligid. At lahat sila ay napakunot noo. Kung ganoon nga, tunay ngang nakakapanghinayang. Ang Minister of Education na nakatayo sa harap niya ay natural na naisip din ito. Gaano man kaganda ang kanyang talento. Limitado ang kanyang mga magiging tagumpay sa hinaharap. Maliban na lang kung may isang banal, saint, na tutulong o isang haring demonyo, demon king, na magsasagawa ng ritual. Kung hindi, ito ay talagang hindi na magagamot. Ngunit ang kaisipang ito ng ministro ay kasisilang pa lang ng sampailan siya ng realidad. May nagsalita, Su Chen. Ako ay guro mula sa admissions office ng Qingzhou University. Handa ka bang sumali sa aming Qingzhou University? Sumingit ang isa pa. Ano bang meron sa Qingzhou University? Ako'y mula sa Jingdo University. Pagkatapos ng enrollment, iimbitahan namin ng isang king-level expert mula sa aming akademya para humanap ng paraan na maibalik ang pinsala sa iyong pundasyon. Sa isang iglap, ang mga tao mula sa admissions offices ng mga malalaking universidad ay isinantabi ang kanilang dangal. Pinalibutan siya at pinag-agawan. Tanging ang mga tao mula sa Imperial Sect, Dijiao, ang nanatiling hindi kumikibo. Dahil marami silang mga henyo na kailangang alagaan at hindi maaaring mag-aksaya ng malaking halaga ng yaman sa isang sugal. Ngunit para sa ibang mga nangungunang universidad, siya pa rin ay isang napakahalagang binhi. Kung maibabalik nila ang kanyang mga pinsala, ang kanilang universidad ay maaaring magkaroon ng pag-asa na may angat sa antas ng Imperial Sect sa hinaharap. Nang makitang pinag-aagawan siya ng mga prestihiyosong paaralan, pumangit ang ekspresyon ni Lu Qingxian. Malinaw na napakaganda ng kanyang mga resulta sa martial exam. Ngunit hindi pa rin siya makumpara kay Su Chen. Sa harap ng mga imbitasyon mula sa mga nangungunang universidad, ngumisi si Su Chen at agad na pinili ang Luocheng Technical College. Ang Luocheng Technical College ay mababa ang ranggo dahil kalalabas lang ng notification ng system. Ang pagpili sa Luocheng Technical College ay magbibigay ng isang divine artifact. Hindi kalabisan sabihin na sa buong Huaxia, 2 lamang ang divine artifacts. Ngayon, isang simpleng pagpili lang ay makakakuha na ng isang divine artifact na laban sa langit. Kahit Hangul ay alam kung paano pumili. Gayunpaman, salungat sa kanyang iniisip, lahat ng tao sa Martial Arts Square ay natulala. Napakaraming nangungunang universidad ang nag-aagawan sa kanya. Nag-aalok pa ng iba't ibang kondisyon. Ngunit pinili niya ang isang mababang ranggong technical school. Ang Minister of Education at ang principal ng No. 1 Martial Arts High School ay parehong natigilan. Pagkatapos ay biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nagmamadaling sinabi ng principal, Su Chen, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa talento mo, sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa isang nangungunang universidad mo ito mapapaunlad ng husto. Huwag mong paglaruan ang iyong kinabukasan. Nagpayo rin ng Minister of Education. Tama iyan, Su Chen. Huwag kang padalos-dalos. Pag-isipan mong mabuti. Nang marinig ito, lalo pang tumibay ang kanyang tingin. At sumagot siya, napag-isipan ko na itong mabuti. Pinipili ko ang Luocheng Technical College. Pagkatapos magsalita, hindi na naghintay ng sinumang tatutol. Dir-diretso siyang lumakad patungo sa principal ng Luocheng Technical College. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nasiyahan si Lu Qingxian sa kanyang puso at hindi napigil ang ngumisi ng malamig. Mukhang may kaunting kamalayan ka sa sarili. Alam mong hindi ka karapat-dapat sa isang prestihiyosong paaralan. Bagay ka lang sa basura. Narinig ito ng principal ng Luocheng Technical College at sumagot, Dalagita, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ang aking Luocheng Technical College. Noong kasikatan nito, ay nilampasan pa ang mga imperial sects.
Kalahati ng mga martial arts universities sa Huaxia na pinagsama-sama ay hindi pa pantay sa aking Luocheng Technical College. Kung hindi lang, huminto siya. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. At hindi na nagpatuloy. Humarap siya kay Su Chen at nagtanong. Su Chen, napag-isipan mo na ba ang mga kondisyong inaalok nila? Ang aking Luocheng Technical College. Hindi na hinintay ni Su Chen na matapos siya. Direkta siyang pinutol. At sa ilalim ng mga gulat na tingin ng lahat, pinirmahan ang kanyang pangalan sa application form. Nang makita ito, agad na tumingala sa langit ang matandang principal at humalakhak ng malakas. Haha, mabuti. Mula ngayon, ikaw ay estudyante na ng Luocheng Technical College. Sakto namang tumunog muli ang system notification. Ding, binabati kita host sa pagtanggap ng isang sinaunang divine artifact, Long Yuan Sword. Na-activate ang misyon, pumasok sa kailaliman sa ilalim ng Luocheng Technical College. Patayin ang 100 miyembro ng ibang lahi. Maaaring makatanggap ng upgrade sa Sword Dao Physic. Tumunog ang boses ng system. At bahagya siyang ngumiti, nang masaksihan ng eksenang ito. Ang mga admissions teachers mula sa ibang paaralan ay wala nang sinabi pa at tumalikod na para umalis. Ang mga tao mula sa Imperial Sect ay lalo pang ngumisi ng malamig. Umiling, at hindi na pinansin pa. Ano ang silbi ng magandang talento? Sira ang pundasyon, hindi makapag-cultivate, nakatadhanang maging basura. Muling nagsalita si Lu Qingxian. Nang-uuyam, hehe, Su Chen. Akala ko mataas ang standards mo. Pero sinong mag-aakala na pipiliin mo ang Luocheng Technical College? Napakakahiya. Tama. Alam ko na. Siguro sinusubukan mong makuha ang atensyon ko sa ganitong paraan. No, pumayag lang akong makasama ka noon dahil sa yaman ng pamilya mo. Sinong mag-aakala na isa ka palang anak sa labas? Ang nanay mo ay isa ring P***. Bago pa matapos ni Lu Qingxian ang kanyang sinasabi, nakaramdam siya ng napakalakas na puwersang tumama sa kanyang mukha. Lumipad ang kanyang katawan. Kasabay na tumalsik ang sariwang dugo at mga ngipin. Umigting ang kanyang panga. Ang boses niya ay may dalang nakakatakot na killing intent na parang isang mabangis na hayop na malapit ng magwala. Magsalita ka pa ng isa. Papatayin kita. Nang makita ito, lahat sa paligid ay ganap na natulala. Sino ang mag-aakala na mangyayari ang ganito? Ngunit itong si Lu Qingxian ay talaga namang napakawalan Jia. Naglakas loob kang saktan ako. Gusto mo nang mamatay. Tumayo si Lu Qingxian. Ang galit niya ay abot langit. Sa sumunod na segundo, sumugod siya para umatake. Tina-target ang mga vital points ni Su Chen. Siya ay nasa peak ng 2-star Chi and Blood Realm. Malapit nang mag-breakthrough sa 3-star. At kabilang sa mga nangunguna sa martial exam candidates. Anong karapatan ng isang basurang tulad niya? Gayunpaman, nang maramdaman ng atake na ipinagmamalaki ni Lu Qingxian, tumawa si Su Chen. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang mga daliri. At isang daloy ng sword chi ang biglang pumulandet. Humiwa sa hangin diretso patungo kay Lu Qingxian. Nang makita ang eksenang ito, si Lu Qingxian ay natigilan sa takot. Hindi ito biro, gusto niya talaga akong patayin. Ngunit nang ang sword chi ay malapit nang tumama sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang sinag ng espiritual na liwanag ang dumaan at pinigilan ang kanyang sword chi. Napakabata pa ngunit ganyan nakasama. Ang nagsalita ay si Leng Mengqiu, guro sa admissions ng Xinghe University, na may cultivation na nasa Marquee Realm. Mataas ang pagtingin niya kay Lu Qingxian. Paano niya hahayaang mapatay si Lu Qingxian sa harap niya? Malamig na sinabi ni Leng Mengqiu. Si Lu Qingxian ay estudyante na ng Xinghe University. Ang pananakit sa kanya ay ituturing na pagdedeklara ng digmaan laban sa Xinghe University. Haha, lumabas din ang matandang Principal Meng Chen para protektahan si Su Chen. Tumawa at nagsabi, kung gayon, ayon sa sinabi mo, kung sinaktan mo si Su Chen, dapat ko ring ituring na nagdeklara ka ng digmaan laban sa Luocheng Technical College. Sumimangot si Leng Mengqiu. Meng Chen, huwag kang mamiloso po. Hehe, sinusunod ko lang ang loika mo. Pilosopiya na ba agad iyon? Ganyan ba talaga kayong mga tinatawag na nangungunang universidad at imperial sects? Nakakasuka, walang takot na nagpatuloy si matandang Meng Chen. Ngayon, linawin ko ito. Kapag ginalaw mo kahit isang hibla ng buhok ni Su Chen, agad kong tatawagin ang mga tao mula sa Luocheng Technical College para makipaglaban sa iyo hanggang kamatayan. Ang pagiging siga ni Meng Chen ay ikinagalit ng husto ni Leng Mengqiu. Hindi takot ang aming Xinghe University sa iyong Luocheng Technical College. Gayunpaman, katatapos lang magsalita ni Leng Mengqiu nang makarinig siya ng mahinang tawa. Matatanda na kayong lahat, bakit napakainit pa rin ang inyong mga ulo? Sa sumunod na segundo, sa gitna ng naguguluhang mga tingin ng lahat,
Isang figurang nakaputi ang lumitaw sa harap ni Su Chen. Tinitingnan siya ng may elegante at banayad na ekspresyon. Nakilala ni Meng Chen ang taong nasa harap niya at agad na napasigaw sa gulat. Si Jian Tianwang, Hari ng Espada. Siya ay isang tunay na martial king. At isa pa sa 36 na Heavenly Kings ng Huaxia. Si Jian Tianwang, masasabing ang kanyang husay sa espada ang numero 1 sa Huaxia. Bakit siya naririto ngayon? Ang mga taong naruroon, kabilang si Leng Mengqiu, ay nakilala rin si Jian Tianwang. Matapos ang pagkabigla, nagmadali silang yumukod ng may paggalang. Ngunit hindi sila pinansin ni Jian Tianwang. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay ni Su Chen at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para suriin ito. Natuklasan niyang tunay ngang malubha ang pinsala sa pundasyon ni Su Chen. Ngunit tila may isang malabong puwersa na pumipigil sa pinsalang iyon. Bukod dito, malinaw niyang naramdaman na ang cultivation ni Su Chen ay nasa 5-star Qi and Blood realm. Ang cultivation na ito ay hindi mababa para sa kanyang edad, tunay ngang nasira ang kanyang pundasyon. Kumunat ng husto ang noo ni Jian Tianwang habang tinitingnan si Su Chen. At nagpatuloy, ngunit kayang gamutin ng Yaowang Shizu, Demon King's True Curse, Essence, ang iyong mga pinsala. Sa yaman ng Imperial Sect o ng mga nangungunang universidad na ito. Makakahanap sila ng Yaowang Shizu, para sa iyo. Malinaw na ang ibig sabihin ni Jian Tianwang. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit pinili ni Su Chen ang Luocheng Technical College. Sumagot si Su Chen. Alam ko po. Pero hindi ko kailangan. Hindi na siya nagsalita pa, hindi niya rin masabi na mayroon siyang system. Sige, nang marinig ito, napailing na lang si Jian Tianwang. Pagkatapos ay seryosong nagsabi, pagkalipas ng kalahating taon, kung hindi pa rin gumagaling ang pinsala sa iyong pundasyon, personal akong hahanap ng Yaowang Shizu para pagalingin ka. Ang mga salita ni Jian Tianwang ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ganoon na lang ang pagpapahalaga ni Jian Tianwang kay Su Chen. Nahanda siyang personal na maghanap ng Yaowang Shizu para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang mga nangungunang universidad ay nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Kung nalaman lang nila agad na may tulong mula kay Jian Tianwang. Nakuha na sana nila ang isang henyo na kayang magdulot ng heaven and earth phenomenon. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi, si Su Chen ay kabilang na sa Luocheng Technical College. Ang sumunod na sinabi ni Jian Tianwang ay lalo pang ikinagulat ng lahat. Mula pagkabata, mahal ko na ang landas ng espada. Handa ka bang maging magkapatid sa panunumpa, sworn brothers, sa akin? Diyos ko, nang matapos magsalita si Jian Tianwang, maging si Su Chen ay natulala. Anong ibig sabihin nito? Magkapatid sa panunumpa, ang Minister of Education at ang mga admissions teachers sa tabi ay ganap na natulala. Iyon si Jian Tianwang, ang pinakamalakas na nilalang sa antas ng Martial King. Ngunit sa harap ng gulat na mga tingin ng lahat, bahagyang tumawa si Jian Tianwang. Haha, balak ko sanang kunin ka bilang disipulo. Pero mukhang wala na akong karapatan ngayon na maging guro mo. Ang iyong talento sa sword daw ay higit pa sa akin, mayroon kang sariling landas sa espada. Kung tuturuan kita, baka masira ko pa ang iyong kinabukasan. Nang umalingaw-ngaw ang tinig ni Jian Tianwang na puno ng panghihinayang. Lahat ng tao sa Martial Arts Square ay lubos na naantig sa kanyang mga salita. Para sa kanila, huwag nang sabihing isang Heavenly King. Kahit isang Martial King lang ang pumayag na kunin silang disipulo ay sukdulang karangalan na. Sapat na para isulat sa isang hiwalay na pahina sa talaang kanan ng kanilang pamilya. Ngunit pagdating kay Su Chen, ang Heavenly King mismo ang nagsabing hindi siya karapat-dapat maging guro nito. Gaano ba kalaban sa langit, heaven-defying, ang talento ni Su Chen? Ngunit sa katunayan, may sariling mga kalkulasyon si Jian Tianwang. Una, dahil napakakilabot ng talento ni Su Chen. Tiyak na magiging isang sukdulang eksperto siya sa hinaharap, na may pag-asang makalusot sa antas ng banal, saint, at makapasok sa maalamat na kaharian. Nais niyang tiyakin na si Su Chen ay lalaki ng maayos, sa madaling salita. Nais niyang maging tagapagtanggol ng landas, daw protector, nito. Pangalawa, dahil talagang pinahahalagahan ni Jian Tianwang si Su Chen at nais niyang mag-alaga ng isang taong maaaring makahigit sa kanya sa landas ng espada. Si Su Chen, matapos ang pagkabigla, ay medyo nahihiyang sumagot. Ako po ay isang bata lamang sa Qi and Blood realm. Baka madungisan ko lang po ang pangalan ni Jian Tianwang. Haha, nang marinig ito, muling tumawa ng malakas si Jian Tianwang. Ang iyong mga magiging tagumpay sa hinaharap ay hindi magiging mas mababa sa akin. Medyo minamaliit mo ang iyong sarili sa pagsasabi niyan. Napilitang ngumiti si Su Chen. At saka nagsalita, kung gayon,
Maraming salamat po sa pagpapahalaga. Jian Tianwang. Haha, mabuti. Ang tunay kong pangalan ay Liu Wuzhuang. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong Kuya Liu. Ituring mo itong regalo ko sa ating pagkikita. Pagkasabi nito, isang storage ring ang lumitaw sa kamay ni Jian Tianwang at inilagay niya ito sa kamay ni Su Chen. Ito ay isang napakahalagang kayamanan. At sa loob ng storage ring ay mayroong napakaraming cultivation resources. Nagbigay-pugay si Su Chen bilang pasasalamat. Maraming salamat, Kuya Liu. Medyo nalilito pa rin siya, bigla siyang nagkaroon ng isang Heavenly King bilang nakatatandang kapatid. Hindi ba't ibig sabihin nito'y maaari na siyang maglakad ng patagilid, walang kinatatakutan, kapag nasa labas? Tulad ni Leng Mengqiu kanina. Kung sinampal niya ito ng ilang beses, malamang ay kailangan nitong tiisin lang. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang mapangiti ng palihim. Pagkatapos ay narinig niya si Jian Tianwang na nagsalita, Xiao Qiyu, Little Qiyu. Referring to Leng Mengqiu, kalimutan na natin ito. Hindi ka na bata, bakit ka pa nakikipag-away sa isang kabataan? Nang marinig ito, wala nang nagawa si Leng Mengqiu kundi pa ulit-ulit na tumango. Opo, kasalanan ko po ito. Nakita ito ni Su Chen at napangiti sa kanyang sarili. Ito ang tunay na lakas. Kung hindi dumating si Jian Tianwang, hindi niya alam kung anong kalokohan pa ang gagawin ng matandang babaeng ito. Si Lu Qingxian, na nakatayo sa likod ni Leng Mengqiu, ay muling nag-init ang ulo. Nakatitig kay Su Chen ng may galit. Malinaw na mayroon siyang ganoong talento at kakayahan. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kung sinabi niya lang agad, hindi sana ako humiling ng hiwalayan sa pagkakataong ito. Ngayon, tingnan mo, lumalabas na ako pala ang naging katawa-tawa kanina. Habang siya naman ngayon ay naging isang nilalang na hindi ko na kayang abutin. Kasalanan niya lahat ito, 2 taon naming relasyon, pero itinago pa niya ito sa akin. Sa huli, kasalanan niya lahat, nang si Lu Qingxian ay akmang susugod para maglabas ng galit. Naunang nagsalita ang Hallmaster ng Luocheng Martial Artists Grand Hall. Kapatid na Su Chen, ako si Luo Chan, Hallmaster ng Luocheng Martial Artists Grand Hall. Interesado ka bang sumali sa aming Martial Artists Grand Hall? Kapatid na Su Chen, syempre, walang hihilingin sa iyo ang Martial Artists Grand Hall. Isang nominal na posisyon lang ang kailangan. Taon-taon, babayaran ka ng Grand Hall ng 100 milyong yuan bilang sahod. Kasama ang mga benepisyo ng isang elder. Pagkasabi nito, lalo pang nagulat ang mga tao sa paligid. Hindi makapagsalita sa pagkabigla, dapat malaman na para makasali sa Martial Artists Grand Hall bilang isang elder, kailangan mong magkaroon ng cultivation na hindi bababa sa 6-star Marquee Realm. Samantalang si Su Chen ngayon ay nasa 5-star Qi and Blood Realm pa lang. Ilang malalaking realms ang pagitan. Kitang-kita ng lahat na sinusuyo siya ng Martial Artists Grand Hall. Pagkatapos magsalita ni Luo Chan, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Su Chen na tumanggi. Direkta niyang inilagay ang isang card at isang token sa kamay nito. Sinabi niya, kung gayon, ayos na iyan, kapatid na Su. Kung may oras ka, dumaan ka sa Martial Artists Grand Hall para tumambay. Kumaibat ang gilid ng bibig ni Su Chen. Tunay ngang kailangan mong gawing mahalaga ang iyong sarili, ang prinsipyong ito ay hindi nagbabago kahit saan. Nang makita ang eksenang ito, hindi na alam ng mga estudyante sa paligid kung ano ang sasabihin. Lubos na yumanig ang kanilang mga puso. Tanging natulala silang nakatingin kay Su Chen. Puno ng paghanga, iniisip kung bakit hindi man lang sila makapantay kahit sa isang hibla ng kanyang buhok. Lalo pang nainis si Lu Qingxian. Akala niya, sapat ng kabaliwan ang pakikipagkapatiran ni Jian Tianwang kay Su Chen. Ngayon naman ay bigla siyang naging elder ng Martial Artists Grand Hall. Hindi kalabisang sabihin na ang kanyang kasalukuyang panimulang punto ay ang destinasyon na hindi maaabot ng maraming tao kahit pagkatapos ng graduation. O kahit sa buong buhay nilang pagsisikap. Komplikado ang ekspresyon ni Lu Qingxian. Hindi naman talaga pagsisisi, kundi pakiramdam niya ay masyado siyang maagang nakipaghiwalay. Ngunit sa 2 taon nilang relasyon, at sa kung gaano siya kagusto ni Su Chen, hindi siya makapaniwalang ganoon kabilis siyang bibitawan nito. Kaya't muli siyang nagsimula sa kanyang nakakagulat na pahayag. Su Chen, inaamin ko, medyo napalakas ang boses ko kanina. Sa totoo lang, nadala lang ako ng emosyon. Nagkamali tulad ng ibang babae. Gusto pa rin kita, magbati na tayo. Ha, pagkasabi nito, agad na nagpakita si Lu Qingxian ng kaawa-awang anyo. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo akong hawakan sa kamay. Nang marinig ang mga salita ni Lu Qingxian, hindi lang si Su Chen kundi pati ang ibang mga estudyante ay natulala. Gaano ba kakapal ang mukha ng taong ito para makapagsalita ng ganyan? Maging si Meng Chen,
Sa kanyang edad, ay naramdamang hindi niya ito kayang sikmurain. Anong klaseng kabalbalan ito? Sinulyapan ni Su Chen si Lu Qingxian. Nakaramdam lamang ng pagkasuklem. Kasabay nito, naisip ni Su Chen na ang orihinal na may-ari ng katawan ay talagang bulag. O desperado na para magustuhan ang ganitong klaseng tao. Akala pa ni Lu Qingxian ay siya ang hari na kayang paikutin ang orihinal na may-ari. Siguro nag-iilusyon lang siya. Sa sumunod na sandali, sa harap ng gulat na mga mata ni Lu Qingxian, sinuntok siya ni Su Chen diretso sa mukha. Ang mukha ni Lu Qingxian na medyo magana ay lalo pang namaga na parang ulo ng baboy. Gayunpaman, hindi siya tumigil doon. Sa halip ay sumugod pa siya at pinagsusuntok at pinagsisipa ito ng walang habas. Si Lu Qingxian ay walang kalaban-laban. Binugbog hanggang sa halos mag-agaw buhay. Kung hindi lang pinigilan ni Meng Chen si Su Chen dahil nag-aalala siyang baka mapatay talaga nito si Lu Qingxian at magdulot ng gulo. Talagang papatayin na niya ito. Anong klaseng basura? Dumura si Su Chen. Matagal mo kong hinabol tapos ituturing mo kong parang tuta mo. Ang kapal din ng mukha mo. No. Sa pagkakataong ito, hindi na sumugod si Leng Mengqiu para pumihil pa. May backer na si Su Chen ngayon si Jian Tianwang. Kahit dumating pa ang principal ng kanilang Xinghe University, kailangan pa ring bigyang respeto si Jian Tianwang. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, nakaramdam sila ng kasiyahan sa kanilang puso. Tunay na nakakaganti. Ginawa ni Su Chen ang hindi nila kayang gawin. Tumayo na rin ang Minister of Education para dalhin si Lu Qingxian. Doon lang natapos ang insidente. Nagpatuloy pa rin ang pagsusulit. Pero wala nang interes si Su Chen na manood pa. Wala na itong kinalaman sa kanya. Ang pinakaapurahan ngayon ay ang mabilis na manghuli at pumatay ng 100 demonyong hayop para makuha ang Sword God bloodline at mapagaling ang pinsala sa kanyang pundasyon. Sa kanyang kasalukuyang 5-star Chi and Blood Realm cultivation, kasama ang divine artifact na Long Yuan Sword. Hanggat hindi siya papasok ng malalim sa kagubatan ng mga demonyong hayop o makakatagpo ng demonyong hayop na nasa Chi Si Realm, hindi magiging malaking problema. Nang makitang aalis na naman si Su Chen, natigilan si Meng Chen. Hindi pa niya nasasabi kay Su Chen ang tungkol sa enrollment. Nagmamadali siyang nagsabi, ang enrollment sa Luocheng Technical College ay sa Lunes ng susunod na linggo. Magkakaroon ng pagsusulit kung saan kailangan ninyong iwasan ang paghabol ng mga dating estudyante. Ang huling ranggo ay may kinalaman sa cultivation resources na matatanggap ninyo sa Luocheng Technical College sa hinaharap. Habang nagsasalita, inabutan ni Meng Chen si Su Chen ng isang badge ng Luocheng Technical College. Pagkalipas ng isang linggo, dalhin mo ang badge na ito sa Luoshan sa labas ng syudad. Kinuha ni Su Chen ang badge. Tumango, at diretsong umalis. Pumasok sa kagubatan sa labas ng syudad. Libu-libong taon na ang nakalipas. Nang magbanggaan ang mga dimensional space, ang espiritual na enerhiya sa Blue Star, Lamtin, ay bumalik. Maraming mababangis na hayop, pati na mga alagang ibon, ang nagmutate at naging mga demonyong hayop sa Blue Star. Habang nag-iisip, bigla siyang huminto dahil sa harap niya ay lumitaw ang isang itim na alakdan na kalahati ng taas ng tao at may habang 3 metro. Ito ay isang 3-star Chi and Blood Realm na makamandag na alakdan. Napakalakas ng lason. Kahit ang isang Chi Si Realm demonic beast na matusok nito ay mahihirapang labanan ang nakakatakot na lason. Malinaw na nakita rin siya ng makamandag na alakdan. Malamig ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Papalapit, hindi siya nagatubili. Agad niyang binunot ang espada at humiwa. Isang unos ng sword chi ang namuo sa isang iglap. Naramdaman ng makamandag na alakdan ang nakamamatay na panganib at nais umiwas. Ngunit huli na, dumaan ang liwanag ng espada. Nag-iwan ng 3 talampakang lalim na hiwa sa lupa. Ang katawan ng makamandag na alakdan ay nahati sa 2 at bumagsak. Una na, ngumiti si Su Chen. Naging maayos naman. Akmang lalapit siya para kunin ang bangkay ng alakdan. Ngunit sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng malamig na hangin. Nagmamadali siyang lumingon at nakita ang hindi mabilang na makakapal na makamandag na alakdan na nakapalibot na sa kanya. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya na ang pinakamalakas sa mga alakdan na ito ay nasa 6-star Chi and Blood Realm, habang ang pinakamahina ay nasa 2-star Chi and Blood Realm. Sa ganitong porma sayon, hindi kalabisang sabihin na kahit ang isang 8-star o 9-star Chi and Blood Realm cultivator ay maaari lamang pansamantalang umiwas. Ngunit ngayon, kahit gusto niyang umalis, hindi siya makakatakas. Puro makamandag na alakdan sa lahat ng direksyon. Mabuti na rin, saktong masusubukan niya ang bagsik ng Heaven Rank Martial Skill. Pagkasabi nito, isang nakakatakot na sword chi ang pumailan lang sa langit. Unang anyo ng Xiaoyao Sword Art. Dumaan ang liwanag ng espada.
at agad na tumahimik ang paligid. Sa isang hiwang ito, bukod sa 6-star na alakdan, hindi bababa sa 4 na pupang makamandag na alakdan ang napatay. Ito ay ang lakas lamang ng isang hiwa niya. Bahagya siyang nagulat, pagkatapos ay agad na nagdiwang na parang nababaliw. Tunay ngang heaven rank martial skill. Baguhan pa lang siya pero ganito nakalakas. Kung maabot niya ang Great Completion Stage, gaano pa kaya ito kalakas? Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin sa mga natitirang alakdan. Sumigaw ng malamig, at humiwa ng espada. Sa ganitong paraan, pinatay niya lahat ng makamandag na alakdan na naroroon. Sa kabuuan, nakapatay siya ng 87, kulang na lang ng 13 para makumpleto ang misyon at matanggap ang Sword God Bloodline. Habang naglalakbay, anumang demonyong hayop na makasalubong niya ay pinapatay niya. Mabilis siyang nakapatay ng 12 pang demonyong hayop, kabilang ang isang 8-star Chi and Blood Realm Wolf Demon. Sa madaling salita, isa na lang ang kulang para makumpleto niya ang 100. Roar! Sa sandaling iyon, isang dagandong na yumanig sa langit at lupa ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng tunog ng labanan. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Hindi ba't ito na iyon? Halos walang pag-aalinlangan. Sumugod siya patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Mabilis niyang nakita ang isang malaking itim na gorilya na nakikipaglaban sa isang babae. Ang cultivation ng babae ay 4-star Chi and Blood Realm lamang. Habang ang itim na gorilya ay nasa 9-star Chi and Blood Realm na halos isang ganap na pangingibabaw. Gaya ng inaasahan, mabilis na tinamaan ng suntok ang babae at tumalsik palayo. Dumura ng sariwang dugo, dinibdib ng gorilya ang sarili ng ilang beses at sumugod diretso sa babae. Nang makita ito, isang bakas ng takot ang gumuhit sa mga mata ng babae. Mamamatay na ba ako rito ngayon? Katatapos lang niyang sumali sa martial exam at balak sanang magsanay sa labas. Hindi niya inaasahang makakatagpo ng isang 9-star Chi and Blood Realm demonic beast. Ngunit nang malapit nang tumama ang kamao ng gorilya, isang sinag ng liwanag ng espada ang biglang sumibat. Napakabilis ng reaksyon ng gorilya at nagawa nitong makaiwas ng pahirapan. Ngunit isang malaking puno sa tabi ang nabali sa hiwa ng espada. Napilitang umatras ang gorilya. Sa sumunod na segundo, direktang ginamit ni Su Chen ang Xiaoyao Sword Art. Isang hiwa ang pumugot sa ulo ng gorilya. Tumalsik ang sariwang dugo, at bumagsak ang bangkay ng gorilya. Agad niyang kinuha ang bangkay nito. Ang bangkay ng isang 9-star Chi and Blood Realm demonic beast ay mabibenta pa rin sa magandang presyo. Ding! Natuklasang napatay na ng host ang 100 demonyong hayop. Natanggap ang Sword God Bloodline. Dahil sa mahusay na pagganap ng host, bibigyan ng karagdagang gantimpala na isang innate sword bone. Nais bang i-fuse ng host? Fuse. Agad siyang pumili ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng init sa kanyang dibdib. Ang pinsala sa kanyang pundasyon ay ganap ng gumaling. Ngunit hindi pa doon natapos. Isang sinag ng espiritual na liwanag ang kumislap, at ang kanyang chi at dugo ay umalon. Naramdaman niyang biglang tumaas ng husto ang kanyang Chi and Blood Index sa 100, at kasabay nito ay direktang umabot sa 6-star Chi and Blood Realm. Hindi kalayuan. Hindi pa rin makapaniwala ang babae kanina. Ang 9-star Chi and Blood Realm demonic beast na humahabol sa kanya ay ganoon na lang kadaling napatay. Ang mahalaga, ang pumatay dito ay nasa 6-star Chi and Blood Realm lamang. 2 antas lang ang mas mataas sa kanya. Maraming salamat sa pagligtas sa aking buhay. Ginoo, maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Para pagbalik ko sa Luocheng. Sumagot si Su Chen. Su Chen, hindi na kailangan ng pasasalamat. Pagkasabi nito, akma na siyang aalis. Nang paalis na siya, isang serye ng nagmamadaling mga yapak ang narinig. Fan Yin, okay ka lang ba? Nasaan na ang demonyong hayop na humahabol sa iyo? Ang lalaking namunguna ay tila hindi nakita si Su Chen. Sumugod ito at itinulak si Su Chen sa isang tabi. Okay lang ako. Siya ang nagligtas sa akin. Tumingin si Luo Fan Yin kay Su Chen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanya. Napansin ito ng lalaki. Tumingala siya kay Su Chen. Bahagyang kumunat ang noo, at ngumisi. Sinabi niya, haha, ako si Mo Feng. Salamat, kapatid, sa pagligtas kay Luo Fan Yin. Lumaki kaming magkasama ni Fan Yin. Kung masaktan si Fan Yin kahit kaunti, sobrang masasaktan ako. Habang nagsasalita, tiningnan ni Mo Feng si Su Chen. Pero nakikita ko na ikaw, kapatid, ay nasa 6-star Chi and Blood Realm lang. Paano mo nailigtas si Fan Yin? Ang mga salita ni Mo Feng ay may bahid ng pangmamaliit at pagdududa. Naikinakunot ng noo ni Su Chen. Malinaw na pinagdududahan ni Mo Feng ang kanyang lakas. Mo Feng, anong ibig mong sabihin? Bago pa makapagsalita si Su Chen,
Naunang nagsalita si Luo Fanyin. Malamig na nagtatanong, si Su Chen ang nagligtas sa akin. Anong ibig mong sabihin dyan? Pinagdududahan mo ba siya? Nang marinig ang galit na boses ni Luo Fanyin, bahagyang tumawa si Mo Feng. Fanyin, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Napakatayog ng iyong katayuan. Hindi may iwasang may mga taong gustong sadyang lumapit sa iyo. Tiningnan ni Su Chen si Mo Feng na tila wala nang masabi. Pakiramdam niya ay hindi normal ang utak ng taong ito. Kung mahina ka, magsanay ka pa. Huwag mong laging pagdudahan ng iba. Pwede ba? Pagkasabi nito, akma na siyang aalis. Napakamalas. Nasuklam na siya kay Luching Xian kanina. Hindi niya inaasahang masusuklam na naman siya sa isa pang ito. Talagang may mga hanggal bawat taon. Pero parang mas marami ngayong taon. Pinigilan siya ni Mo Feng. Tumigil ka. Pinayagan na ba kitang umalis? Hanggat hindi mo nililinaw sa akin ang bagay na ito ngayon, huwag kang umasang makaalis. Muling hinaranggan ni Mo Feng ang daan ni Su Chen. Pagkatapos ay pinakawalan ng kanyang 3-star Cheesy Realm Cultivation Pressure patungo sa kanya. Nagalit na rin si Su Chen. Sigurado ka bang gusto mo akong harangan? Mabuti na nga ang intensyon niyang iligtas si Luo Fanyin. Tapos pagbibintangan pa siya ng hinayupak na ito. Sobrang hindi makatarungan. Ngumisi si Mo Feng. Haha, hinaharangan kita. Ano ngayon? Ako ay isang 3-star Cheesy Realm. Habang ikaw ay isang 6-star Chi and Blood Realm na basura lang. Akala mo ba kaya mo akong labanan? Pak, sa sumunod na segundo, isang malutong na sampal ang umalingaw-ngaw. Ang sumampal ay hindi si Su Chen, kundi si Luo Fanyin. Galit siyang nagtanong, Mo Feng, anong ibig mong sabihin? Anong 6-star Chi and Blood Realm na basura? Ako ay 4-star Chi and Blood Realm lang. Ayon sa sinabi mo, hindi ba't mas masahol pa ako sa basura? Galit na galit ang tono ni Luo Fanyin, malinaw na talagang nagalit na siya. Mabait na nga siyang iniligtas. Tapos pagbibintangan pa ni Mo Feng. Kung kakalat ito, saan pa siya lulugar? Nagmamadaling nagpaliwanag si Mo Feng. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Fanyin, sinasabi kong siya ang basura. Wala talaga akong intensyong sabihin iyon sa iyo. Pero hindi na siya pinansin ni Luo Fanyin. Itinulak niya si Mo Feng. Lumapit kay Su Chen, at hinawakan ang kamay nito para umalis. Nang makita ito, nagngalit ang mga ngipin ni Mo Feng sa galit. Palagi niyang gusto si Luo Fanyin. Ngunit hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Luo Fanyin. Ngayon, kusa pang hinawakan ni Luo Fanyin ang kamay ni Su Chen sa harap niya ito ay isang matinding dagok. Sa pag-iisip nito, isang maitim na mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Mo Feng. Nakatutok diretso kay Su Chen. Bilang disipulo ng Hallmaster ng Martial Artists Grand Hall, kailanman ay hindi siya minaliit sa Luocheng. Maging ang mga elder ng ilang malalaking pamilya ay kailangang maging magalang sa kanya. Bukod dito, siya mismo ay nasa 3-star Cheesy Realm. Sa kanyang edad, ang pagkakaroon ng 3-star Cheesy Realm Cultivation ay maituturing ng halos isang henyo. Ngumisi si Su Chen. Ha, disipulo ng Hallmaster ng Martial Artists Grand Hall. Ano naman ngayon? Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay at humiwa ng espada. Ang sword chi ay nagkalat. May dalang walang kapantay na sword intent. Nang maramdaman ang napakagaling na sword technique ni Su Chen, natakot si Mo Feng. Napigilan siya hanggang sa puntong paulit-ulit siyang umaatres. Walang tigil sa pagdepensa at pag-iwas. Hindi man lang makasugod. Bahagyang namutla si Mo Feng. Hindi na makayanin. At pag-alit na nagtanong, Lintik, sino ka ba talaga? Walang ganyang klaseng sword master sa Luocheng. Sumagot si Su Chen. Luocheng Technical College. Su Chen. Nang sabihin niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi lang si Mo Feng kundi pati si Luo Fanyin ay natigilan. Akala nila ay galing siya sa isang nangungunang unibersidad. Hindi nila inaasahan na mula pala siya sa isang akademya na nasa pinakahuling ranggo sa Huaxia. Nagtanong si Mo Feng, bakit hindi ko pa narinig na mayroong isang tulad mo sa Luocheng Technical College? Bahagyang ngumiti si Su Chen. Siguro dahil hindi pa ako nakakapag-enroll. Katatapos ko lang sumali sa martial exam. Ang Long Yuan sword sa kanyang kamay ay naglabas ng isang malinaw na tunog, malabong may umalingaw-ngaw na dagandong ng dragon. Nagpatuloy siya. 3-star Cheesy Realm pero ganyan lang kalakas. Medyo nadismaya ako. Balak niya sanang subukan ang agwat sa pagitan niya at ng Cheesy Realm. Pero hindi niya inaasahang ganyan kaina si Mo Feng. Hindi natural ang ekspresyon ni Mo Feng. Ang yabang mo rin. No, kung kapantay niya sa edad. Ang kasalukuyang 6-star Chi and Blood Realm cultivation ni Su Chen ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ngunit kung ito ay isang 6-star Chi and Blood Realm na katatapos lang sumali sa martial exam, iyon ay isang napakatinding nilalang. Dapat malaman na hanggang ngayon,
Ang pinakamataas na record sa buong Luocheng ay 5-star Chi and Blood Realm lamang. Ngunit sinira niya ang record na ito. Pero bakit ang isang henyong tulad nito ay sumali sa Luocheng Technical College? Ang ganitong talento ay sapat na para makipagkumpetensya para sa Imperial Sect. Labis na nabigla sina Mo Feng at Luo Fanyin. Habang lalo nilang iniisip, lalo silang hindi makapaniwala, ngunit hindi ito pinansin ni Su Chen at direktang ginamit ang Xiaoyao Sword Art. Ang tuso at malupit na sword technique ay naging dahilan para hindi masundan ni Mo Feng ang kanyang mga hiwa. Swoosh! Dumaan ang isang sinag ng liwanag ng espada. Bumagsak si Mo Feng sa lupa. Ang sakit ay nagpaungol at nagpagulong sa kanya ng walang tigil. Kung hindi siya mabilis na nakarik, sapat na ang isang hiwang iyon para patayin siya. Nanlaki ang mga mata ni Luo Fanyin. Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mukha. Isang Chi and Blood Realm ang tumalo sa isang Chi Si Realm. Kung kakalat ang ganitong tagumpay, sapat na para sumikat ang pangalan ni Su Chen sa buong Luocheng. Maging sa buong Huaxia. Pero hindi niya alam na sikat na ang pangalan ni Su Chen sa buong Luocheng. Nagkibit balikat si Su Chen at sinabi kay Mo Feng, "Kung mahina ka, magsanay ka pa. Dapat na tayong bumalik sa syudad. Hindi masama ang huli ko ngayon." Tumingin siya sa langit, lubog na ang araw. Kung hindi pa sila aalis at maghihintay pa ng gabi. Pagkasabi nito, hindi na niya pinansin si Luo Fanyin at naunang umalis. Huminto sandali si Luo Fanyin. Pagkatapos ay sumunod kay Su Chen. Si Mo Feng, na nakahandusay sa lupa, ay tinulungang tumayo. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng direksyon kung saan umalis si Su Chen. Luocheng Technical College, di ba? Wala akong pakialam kung sino ka. Minamalas ka dahil kinalaban mo ako. Umuwi muna tayo sa Martial Artists Grand Hall. Si Master ang pinakamahal kay Fanyin. Kung malalaman ni Master na may isang walang kwentang lalaki na may masamang intensyon kay Fanyin. HMPH. Mabilis na nakarating si Su Chen sa Martial Artists Grand Hall. Ito ang pinakamalaking sentro ng mga martial artists sa buong Luocheng. Hindi lang siya makakabili ng kahit anong gusto niya rito, kundi maaari rin siyang magbenta ng anumang resources na nasa kanya. Nang makapatay ng napakaraming demonyong hayop, kinolekta niya ang kanilang mga bangkay para maibenta sa magandang presyo rito. Bagamat mayroon siyang villa na iniwan ng kanyang mga magulang at 40 milyong yuan. Ang kaunting perang ito ay talagang balewala para sa cultivation ng isang martial artist. Ang ilang mababang antas na mga tableta o espiritual na halaman ay nagkakahalaga na ng daan-daang libong yuan pataas. Ang medyo mas maganda ay lampas 1 milyon. O kahit 10-10 milyon. Ang cultivation sa hinaharap ay lalo pang magiging napakamahal. Ang kanyang mga magulang ay maagang namatay sa battlefield laban sa ibang lahi sa panahon ng pag-atake ng ibang lahi 4 na taon na ang nakalipas. Ang ikalawang palapag ay pangunahing lugar para sa pagbili ng mga bangkay ng demonyong hayop. Si Luo Fanyin ay laging sumusunod sa tabi niya. Tila nahulaan niya ang intensyon ni Su Chen kaya't nagsimula siyang kusang magpaliwanag. Isang empleyado sa tindahan ang agad na sumalubong. "Ginoo, nais niyo po bang magbenta ng ilang bangkay ng demonyong hayop?" Kasabay nito, sa labas, ang tatlo kina Mo Feng ay nakabalik na rin sa Martial Artists Grand Hall. Ang dibdib ni Mo Feng ay bahagya ng nabendahan para mapigilan ang pagdurugo. Nakita niyang pumasok sina Su Chen at Luo Fanyin sa isang tindahan. Malamig na ngumisi si Mo Feng. "Utusan mo ang ating mga tauhan. Sabihin mo sa may-ari ng tindahang iyon para sa akin na baratin sila ng husto. Pigilan mo sila, hahanapin ko si Master." Pagkasabi nito, ay nalalayan si Mo Feng ng isang tao. Paika-ikang umalis. Sa loob ng tindahan, nang ilabas ni Su Chen ng isang tumpok ng mga bangkay ng makamandag na alakdan. Agad na natulala ang tindero. Tinitingnan siya ng may gulat. Ang mga makamandag na alakdan na ito, bagamat hindi mataas ang cultivation realm, ay mga hayop na namumuhay ng grupo at may napakalakas na lason sa kanilang katawan. Maging ang mga Chi Si Realm expert, o kahit mga Grandmaster Realm, kapag nalasan nito ay hindi ito kayang neutralisahin. Ngunit nagdala siya ng napakaraming bangkay ng makamandag na alakdan. At mukhang kalilipat lang pinatay. Matapos bilangin ng empleyado, mayroong kabuoang 79 na bangkay ng makamandag na alakdan. Sa paunang tansya, mahigit 40 milyong yuan na ito. Sa madaling salita, sa isang araw na paglabas niya, mas marami pa siyang kinita kaysa sa perang iniwan ng kanyang mga magulang. Sa pag-iisip nito, hindi niya mapigilan ang tuwa. Direkta niyang inilabas ang bangkay ng 9-star Chi and Blood Realm na itim na gorilya. Nang makita ito, lalo pang nabigla ang tindero. Nararamdaman niyang ang cultivation ni Su Chen ay 6-star Chi and Blood Realm lamang. Paano siya nakapatay ng napakaraming demonyong hayop? Napulot lang ba niya?
Ngunit hindi iyon mahalaga. Sinabi ng empleyado. Sandali lang po, Ginoo. Malaki po ang halaga ng mga item na ito. Kailangan ko pong i-report sa boss para siya ang magpresyo. Hindi na kailangan. Hindi na kailangang presyuhan pa. Katatapos lang magsalita ng empleyado ng isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Tumingala si Suchen at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking malaki ang tiyan. May hawak na pipa, na naninigarilyo habang papalapit. Hindi na kailangang presyuhan ang mga ito. Iwan nyo na lang dito. Maaari na kayong umalis. Hindi naintindihan ng empleyado at nagtanong. Boss, ano po ang ibig niyong sabihin? Sinaman siya ng tingin ng boss. Baboy ka ba? Wala ka bang utak? Ganyan sila kabata. 6-star chi and blood realm lang ang cultivation nila. Paano sila makakapatay ng ganyang karaming makamandag na alakdan? Maging ang mga cheesy realm martial artist ay mahihirapan dyan. Lalo na't mayroon pang 9-star chi and blood realm demonic beast. Kaya't iisa lang ang katotohanan, ninakaw nilang dalawa ang pinaghirapan ng iba. Talagang wala nang masabi si Suchen. Bakit biglang naging siya ang nagnakaw ng pinaghirapan ng iba? Ngunit nang makita niya ang isang taong nakaitim na palihim na sumisilip sa labas ang taong sumusunod kay Mo Feng, agad niyang naintindihan. Agad siyang nagtanong, Boss, may ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Ngumisi ang boss. Haha, ebidensya. Anong ebidensya ang gusto mo? Kung hindi ka pa aalis, tatawag ako ng law enforcement. At saka, anong ebidensya mo na ikaw ang pumatay sa mga demonyong hayop na ito? Tila sigurado ang boss na kaya niyang lamangan si Suchen. Malamig siyang ngumisi. Nang marinig ito, ayaw nang magsalita pa ni Suchen. Akmang kukunin na niya ang mga bangkay ng demonyong hayop at aalis. Ngunit hinaranggan siya ng boss. Iwan mo ang mga gamit dito. Ipapaalam ko sa may-ari para kunin niya. Nagtanong si Suchen. Ibig mong sabihin, kilala mo kung sino ang may-ari. Bakit hindi mo tawagin para makilala ko? Ikinaway ng boss ang kanyang kamay. Hindi ito isang taong kaya mong makilala. Alis na, sabi ng matanda. Akmang paalisin sila ni Luo Fanyin. Agad na nagalit si Luo Fanyin. Sino ka para paalisin ako? At gusto mo pang angkinin ang mga demonyong hayop na pinatay ng kaibigan ko? Maniwala ka sa akin. Sumigaw ang boss. Maniwala sa ano? Sino ka ba? Alis na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Halos sumabog sa galit si Luo Fanyin. Ang tatay ko ang Hall Master ng Martial Artists Grand Hall. Subukan mong ulitin yan. Nang maliit ang boss. Ikaw ang anak ni Hall Master Luo. Ha, ako pa nga ang tatay niya. Alis na. Galit na sumigaw ang boss. Tinawag ang mga gwardya ng Martial Artists Grand Hall. Handa nang paalisin sina Suchen at Luo Fanyin. Nakatanggap siya ng utos mula kay Mo Feng. Kung ang babaeng nasa harap niya ay tunay ngang anak ni Hall Master Luo. Hindi ba't malalaman iyon ni Mo Feng? Nadisipulo ni Hall Master Luo. Gayunpaman, sa harap ng 12-dosenang mga gwardya, malamig na ngumisi si Suchen. Pagkatapos ay mahinahong kinuha ang isang token. Ito ang token na personal na ibinigay sa kanya ni Luo Chun, na kumakatawan sa posisyon ng Elder ng Martial Artists Grand Hall. Ang resulta, nang makita ito ng boss, direkta niya itong inagaw at ibinato ng malakas sa lupa. Putang ina, naglakas loob ka pang magpanggap na Elder ng Martial Artists Grand Hall. Ngayon, hindi lang ito usapin ng pagpapaalis sa iyo. Isang nagpapanggap na anak ni Hall Master Luo. Isang nagpapanggap na Elder ng Martial Artists Grand Hall. Kung hindi ko kayo dadalhin sa harap ni Hall Master Luo, hindi na ako magnenegosyo rito. Kumilos na, dalhin niyo ang mga walang hiyang ito sa harap ni Hall Master Luo para sa paglilitis. Pagkasabi ng boss, pinalibutan na siya ng mga tao mula sa law enforcement team. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng tagasunod ni Mo Feng na nasa labas. Inutusan lang niya ang boss na puntiryahin si Suchen. Hindi niya sinabing idamay si Luo Fanyin. Si Luo Fanyin ay anak ng Hall Master. Sa pagiging sobrang mapagmahal ng Hall Master sa kanyang anak, kung malalaman niyang ginalaw ang kanyang anak, hindi ba't papatayin siya nito? Ngunit ngayon, hindi na niya alam ang gagawin. Kaya't nagmamadali siyang nag-report kay Mo Feng. Ang mga miyembro ng law enforcement team ay pawang nasa Cheesy Realm Cultivation. Sumugod sila para palibutan si Suchen. Walang pag-aalinlangang nagsimulang umatake. Malamig na sinulyapan sila ni Suchen. Ang Long Yuan sword sa kanyang kamay ay humiwa. At agad na umalon ang sword chi. Hindi mabilang naliwanag ng espada ang damaloy. May dalang matalas na aura. Para salubungin ang mga atake. Ang ingay ng labanan ay lalo pang nakaakit ng hindi mabilang na mga taong nanunood. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang beses na nakakita sila ng taong naglakas loob na gumawa ng gulo sa Martial Artists Grand Hall. Tunay ngang, guya na hindi takot sa tigre.
Ang punong tanggapan ng Martial Artists Grand Hall ay may isang revered one, Zunzi, bilang tagapagtanggol, kahit isang Martial King ang dumating ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Ang batang ito ngayon ay talagang napakalakas ng loob. Hindi kalayuan. Napadaan sina Leng Mengqiu at Lu Qingxian. Nang makita ang eksenang ito, natigilan din sila. Hindi nila inaasahan na ang taong gumagawa ng gulo at nakikipag-away sa Martial Artists Grand Hall ay si Su Chen. Ang batang iyon na may sirang pundasyon ay sumali sa Luocheng Technical College. Gulat ang ekspresyon ni Leng Mengqiu. Naramdaman niyang ang cultivation ni Su Chen ay umabot na sa 6-star Qi and Blood Realm. Pero hindi ba't sira ang kanyang pundasyon at hindi na makapag-cultivate? Ngayon sa Martial Arts Square, ang kanyang cultivation ay 5-star Qi and Blood Realm lang. Hindi iyan ang mahalaga. Ang importante ay nakikipaglaban siya ngayon sa mga miyembro ng Law Enforcement Team. Ang mga miyembro ng Law Enforcement Team ay pawang nasa Qi Si Realm cultivation. At ang pinuno nila ay nasa 5-star Qi Si Realm pa. Ngunit sa ganoong porma sayon, hindi pa rin nila matalo ang isang 6-star Qi and Blood Realm na tao. Lubos na nabigla si Leng Mengqiu. Hindi makapaniwala, ang mga kayang lumaban ng lampas sa kanilang antas ay pawang mga henyo sa kani-kanilang lugar. Maituturing na mga halimaw, prodigy. Ngunit itong si Su Chen ngayon, hindi lang siya lumalaban ng lampas sa kanyang antas, kundi lumalaban pa siya sa ilang tao ng sabay-sabay at hindi pa rin nalalagay sa dehado. Natural na napansin din ni Lu Qingxian si Su Chen. Malamig na parang yelo ang kanyang ekspresyon. Ngunit may dalang walang katapusang puot. Labis siyang napahiya ni Su Chen ngayon. Paano niya malulunok ang galit na ito? Totoong siya ang unang humingi ng hiwalayan. Pero kasalanan ba niya yon? Gusto lang naman niyang magkaroon ng mas magandang buhay. Ano ang mali roon? Bukod dito, humingi na siya ng tawad kay Su Chen. Ngunit hindi marunong makiramdam si Su Chen. Ayaw siyang patawarin. Tunay ngang walang kwenta. Malamig na sinabi ni Lu Qingxian. Isang hanggal na naglakas loob na gumawa ng gulo sa Martial Artists Grand Hall. Akala ba niya ay mataas talaga ang tingin sa kanya ni Hall Master Luo? Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Umaasang mapapatay si Su Chen sa Martial Artists Grand Hall. Unang anyo ng Xiaoyao Sword Art. Sumigaw si Su Chen sa kanyang isip. Biglang pumulandat ang liwanag ng espada. Sa sumunod na sandali, ang malakas na sword chi ay direktang nagpatalsik sa mga miyembro ng law enforcement team sa paligid. Bumagsak sila sa lupa at umubo ng dugo. Isang galaw lang at natalo ang 6 na Qi Si Realm martial artists. Kung hindi nila personal na nasaksihan, sino ang maniniwala sa ganitong tagumpay? Si Luo Fanyin ay akmang tatawagan na ang kanyang ama nang matapos na ang laban. Hindi pinansin ni Su Chen ang mga miyembro ng law enforcement team. Lumingon siya sa boss at nagtanong, "Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong guluhin ako?" Nang makita ang eksenang ito, natakot din ang boss at paulit-ulit na umatras. Sumandal siya sa pader, namumutla ang mukha, at nagsabi, "Lagot ka na, may problema ka na." Naglakas loob kang saktan ang law enforcement team ng Martial Artists Grand Hall. "Patay ka na." Pak! Sinampal siya ni Su Chen. Natigilan ang boss. Akmang magsasalita pa sana. Ngunit sunod-sunod na sinampal siya ni Su Chen hanggang sa mamaga ang kanyang mukha na parang ulo ng baboy at bumagsak sa lupa. Muling nagtanong si Su Chen. "Tatanungin kita ulit, sino ang nag-utos sa iyong guluhin ako?" Nautal ang boss. Ikaw lagot ka na." Ayaw nang makinig pa ni Su Chen sa kanyang walang kwentang salita. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinaksak pababa. Tumagos ang Long Yuan sword sa balikat ng boss. Ipinako siya sa lupa. Malamig na sinabi ni Su Chen, "Kung ayaw mong magsalita, mamatay ka na." Akma na niyang papatayin ang boss. Lubos nang natakot ang boss at nagmamadaling nagsabi, "Si Mo Feng, siya ay disipulo ni Hall Master Luo. Hindi ko kayang hindi sumunod." Nang marinig ito, sakalang binawi ni Su Chen ang Long Yuan sword. Malamig na ngumisi, gaya ng inaasahan. Siya nga, galit na sumugod si Luo Fanyin. Pinagsusuntok at pinagsisipa ang boss para maglabas ng galit. "Aso ka ba niya? Kung ano ang iutos niya sa iyo, gagawin mo agad." Sinulyapan ni Su Chen si Luo Fanyin. Ngayon lang niya naalala ang sinabi nito kanina. Anak pala siya ni Luo Chun. Medyo nagulat siya rito. "Tumigil ka." Isang mababang boses ang umalingaw-ngaw. Isang malakas na puwersa ang bumalat kay Luo Fanyin. Kaya't hindi siya makagalaw. Isang lalaking nakasuot ng damit pangsanay ang dahan-daang lumapit. Malamig na nakatingin kay Su Chen. Ang lalaki ay naglalabas ng aura ng isang Grandmaster Realm. Pumipiga patungo kay Su Chen. "Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa Martial Artists Grand Hall. Kahit saan ka pa nanggaling. Ano man ang iyong background, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng Martial Artists Grand Hall." Si Elder Luo mismo ang dumating.
Nang lumitaw siya, lahat ng tingin sa Martial Artists Grand Hall ay napunta sa nangungunang ekspertong ito ng Luo Cheng. Ngumisi si Elder Luo. Haha, dalawang bata, mukhang kahit mga Diyos pa ang dumating ngayon. Hindi na kayo may iligtas. Pagkasabi nito, isang napakalakas na pressure ang bumagsak. Nais siyang supulen kasama si Luo Fanyin. Siya ay nasa Grandmaster Realm Cultivation, habang sina Su Chen at Luo Fanyin ay nasa Chi and Blood Realm lamang. Medyo nahihirapan silang labanan ang kanyang pressure. Putang ina mo, umungol si Su Chen. Ang chi at dugo sa kanyang buong katawan ay sumabog. Ang hiwa ng kanyang espada ay direktang sumire sa pressure ng lalaki. Ang kanyang katawan ay naging isang malabong imahe. Sumusugod para umatake. Paano nangyari ito? Nang makita ang eksenang ito, gulat ang ekspresyon ng lalaki. Ngunit bago pa siya makarik, tumama na ang espada ni Su Chen. Napilitan siyang umatras ng paulit-ulit. Itinaas ang dalawang kamay para sumangga. Ngunit ang isang hiwang ito ay nagpatalsik sa kanya ng ilang hakbang. Hindi na malaya ni Su Chen na pumasok siya sa isang empty spirit, walang laman na espiritu, state. Ang sword chi sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang kumalat ng walang kontrol. Pagkatapos ay biglang namuo na parang matigas na hangin, gale, na umiikot sa paligid niya. Ito ay Sword Aura, Jian Gang. Nang makita ang eksenang ito, napasigaw sa gulat si Leng Mengqiu. Labis na nabigla ang kanyang ekspresyon. Dapat malaman na ang Sword Aura ay ang pangalawang major realm ng Sword Cultivators, na tumutugma sa antas ng sword technique ng isang Sword Dao Cultivator. Bago nito, si Su Chen ay nasa Rumen, entry level, palang na Sword Chi. Hindi niya inaasahan na sa maikling panahon ay naunawaan na niya ang Sword Aura. Hanggang ngayon, ang pinakabatang nakaintindi ng Sword Aura sa buong Huaxia ay si Jian Tianwang Liu Wuzhuang sa edad na 20. Ngunit si Su Chen ngayon ay 18 taong gulang pa lang at direktang naunawaan na ang Sword Aura. 2 taon pang mas bata kaysa kay Jian Tianwang. Sa isang iglap, ang buong Martial Artists Grand Hall ay nabalot ng nakamamatay na katahimikan. Tanging ang tunog ng Sword Aura ni Su Chen ang umalingaw-ngaw. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Muling napatalsik ang lalaki, bumagsak sa tindahan kanina, at nabasag ang mga gamit sa loob. Sakto namang nagmamadaling dumating si Luo Chen. Nang makita ang dumating, umiiyak na gumapang ang boss. Niyakap ang hita ni Luo Chen. Umiiyak siyang nagsalaysay. Gumawa sila ng gulo sa tindahan ko. Ninakaw nila ang gamit ng iba at dinala rito para ibenta. Sinaktan pa nila ako. Kailangan niyo pong ipagtanggol ako. Nang makitang si Mo Feng ay nasa likuran din, lalo pang lumakas ang iyak ng boss. Ngunit hindi niya magawang sabihin na si Mo Feng ang nag-utos sa kanya. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Luo Chen ay matuwid at marangal? Kung malalaman niya ito, mapaparusahan din si Mo Feng. Lalo na ang isang maliit na may-ari ng tindahan tulad niya. Tumayo si Elder Luo at nagsabi, "Bata, saludo ako sa iyo. Sa edad mong ito, naunawaan mo na ang Sword Aura. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Saludo ako sa iyo." Wala siyang malubhang pinsala, ngunit ang kanyang tingin kay Su Chen ay puno ng sigasig. Nagpatuloy siya, ngunit ang patakaran ay patakaran. Kahit sino ka pa. Ang paggawa ng gulo sa Martial Artists Grand Hall ay kailangang harapin ang kaukulang parusa. Nang marinig ito, hindi ito pinansin ni Su Chen. Lumingon siya at nakita si Luo Chen na nakatayo mismo sa likuran niya. Nakakunot ang noo ni Luo Chen. Ngunit nang makilala niya si Su Chen, agad itong lumuwag. "Kapatid na Su, bakit ikaw?" Medyo nagulat si Luo Chen. Narinig niyang may isang walang kwentang lalaki na lumalandi sa kanyang anak. Galit na galit siya at agad na bumaba para patayin ito. Hindi niya inaasahang si Su Chen pala iyon. Hindi nagulat si Su Chen. Bumati lang siya, "Kuya Luo." Nang marinig ito, agad na natigilan si Mo Feng. Noong una, nang tawagin ni Su Chen si Luo Chen ng ganoon, akala niya ay hindi alam ni Su Chen ang kanyang lugar. Ngunit ngayon, malinaw na siya pala ang naging katawa-tawa. Natigilan din si Luo Fanyin. Hindi niya inaasahan na kilala pala talaga ni Su Chen ang kanyang ama. At mukhang maganda pa ang kanilang relasyon. Ang may-ari ng tindahan ay ganap ng natulala. Ang kanyang isip ay umuugong. Lumalabas na sa buong panahon. Siya lang pala ang tagalabas. "Tatay, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi kita palalagpasin." Bago pa makapagtanong si Luo Chen,